Okay mga ka-trigger, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni John Larry Bondok. Okay, sabi niya, Idol Good PM, tanong lang po, anong pinagkaiba ng polish side sa polish chrome side? Okay, so ito ay dalawang klase ng pagpapakintab. Kasi polish eh. Pag sinabing polish ay pinakintab. Okay, so. At bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos. Gayon din sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo para sa ating revenues. Dahil ginawa ko ang ating YouTube channel kasi meron tayong mga estudyante na tinutulungan. May 6 tayong bata na anak ng mga single parent na tinutulungan natin makapag-aral. So matagal ko na itong ginagawa. So naisipan ko na gumawa ng YouTube channel para naman hindi masyadong mabawasan yung ating kinikita sa ating sweldo. So bagaman maliit pa ito, ako ay nagpapasalamat sa inyo at sana i-share ninyo ang ating mga videos at huwag kayo mag-skip ng ads para makatulong tayo sa ating mga beneficiaries. At maraming salamat din sa mga nagbigay at nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Wala po kaming pinagbibiling baril. Mag-message lamang po kayo dyan kung kayo ay may papaabot na tulong sa ating mga beneficiaries para kayo ay ma-recognize ng ating YouTube channel at mapasalamatan. Kaya maraming salamat kay Sir Noli Peace America ng Virginia, USA. Kahit ayaw mo sir ipabanggit ang iyong pangalan, ang buong pangalan mo, ay nagpapasalamat naman ako sa iyo at natutuwa yung ating mga bata dahil sa iyong pagtulong sa kanila. Sana marami pa ang kagaya mo para marami pa tayong bata na matulungan. At dalangin ko ay bigyan ka pa ng maraming pagpapala ni Lord at good health, mabuting kalusugan, sampu ng iyong buong pamilya. Okay, punta na tayo dito sa ating topic, sa katanungan ni John Larry Bondok. Ano daw yung pinagkaiba ng polish side sa chrome side? Okay, bakit side lang? Bakit hindi yung buong slide? Kasi actually kung makapapansin niyo yung mga tinatawag natin na two-tone, may mga two-tone na finish. Yung ibabaw hindi makintab. Yung ibabaw ng baril hindi makintab. Ang pinapakintab nila ito ay itong itong side para magandang tingnan. Pero itong ibabaw kasi pag makintab yung itong top nakakasilaw yan. Nakakasilaw. O lalo pag na-replika ng araw hindi kumbaga nakaka-distract pag sobrang kintab nitong ibabaw ng nandiyan dyan yung side. Diyan ka nakasilip. Siyempre masisilaw ka lalo pag na-replika ng liwanag. So kaya dito ay ang sabi ay pinagkaiba ng polish side. So pinapakintab itong itong side. Okay, pinapakintab lang nila kalimitan, may kita natin sa mga firearms, ang makintab lang ay side. Pero ang tanong ay ano ba yung polish side? Okay, pag sinabing pinalis mo lang, wala kang inilagay na saglit lang, kukuha lang ako ng pang-polish. Okay, pag sinabing pinalis mo lang, ay pwedeng niliha mo. Actually, pag nagpapalis ako, ay ang ginagamit ko muna ay liha para matanggal yung kalawang o matanggal yung lumang finish yan. Kung ano man yan, kung yan man ay reblue, kung yan man ay hard chrome na luma. So, tatanggalin yan ng liha muna, pagkatapos yan ay ipapalis. Pag sinabing polish ay makintab yan ay mirror finish. So ginagamitan yan ito at saka nitong itong pang polish na to. Maraming klase ito may meron pang bakal, may pang stainless nito. Okay, so ito ang ginagamit na may mga iba-ibang kulay din ito. Ito papatalabin yan diyan.
Papaikutin. Tapos yan ipapalis dito. Siyempre nakakabit ito sa sa motor. Okay? Sa kalimitan sa pang-grinder ito. Meron ding malalaki nito. Meron ako doon. Boulder buffer, yung malaki. Okay, so papakinisin yan para kumintab kasi palis eh. So, yun ay wala kang inilagay doon, kundi nabawasan ng konti itong metal, nabawasan ng konti yan. Kasi pag yan ay binilihan mo, siyempre mababawasan yan. At pag yan ay pinalis mo, mababawasan din yan ng konting-konti para kuminis yan. So, yun ang ibig sabihin ng palis. Palis lang yun eh. O, nabawasan yung metal mo. Yun ang pagkakaiba doon. Nabawasan. So, makintab yan. Pero wala kang proteksyon. Walang proteksyon yan. Pinalis mo lang yan eh. So, bare metal yan. Kung ano mang metal yan, kung stainless man yan, kung yan ay bakal, madali rin yang maliban lang kung stainless. Hindi kaagad-agad yan na nawawala yung kintab niya kasi stainless nga yan. Kung tanso yan, mawawala din agad yung tanso niyan. Kung gold yan, hindi mawawala yung kintab niyan. Kasi ang gold, pinapalis din yan. O pinapakintab para maging bright. Para mirror finish. So yun ang polish na tinatawag. Kung ano man yan, kung side, kung top o bottom, yung pinalis mo, yun ay walang inilagay na ano pa man. Walang inilagay na protection, pinakintab mo lang. So yun ang polish na tinatawag, side polish. Okay, pumunta naman tayo dito sa sa isang tanong. Ano naman ang pinagkaiba ng polish chrome side? Yung polish chrome side, ito ay pinakrom mo, pinakrom ito. Chrome plating ang tawag dun. Yun ay, ang tawag ay electroplating. Hindi nabawasan yung metal mo, kundi nadagdagan. Nadagdagan yung metal mo. Kaya nga kung napanood din yung video ko, yung chrome plating ay may anode at yung positive niyan, halimbawa, ito yung chrome na metal. Ilalagay yan sa negative na DC power o battery power. Direct power yan. Ito halimbawa yung chrome, ito yung chrome na metal. Halimbawa naman ay ito naman yung iyong parts o halimbawa barrel o slide. Ito naman ay nakakabit sa positive. Sa positive na source na power ni battery, positive battery. Ito namang iyong para hindi na tayo maghirap. Walang pinag-iba yan sa gold plating. Gold plating halimbawa, ito yung gold. Wag na tayo. Gold or chrome. Ito naman nickel. Ito naman yung iyong lalagyan ng plating. So, pag yan ay nilagay mo sa chemical at umandar na yan, itong negative, mababawasan itong negative at kakapit dito sa positive. Kakapit sa positive. So, anong pagkakaiba? Nadagdagan yung kanyang balat. Kumbaga, na-coating siya. Kaya nga kaya nga plating eh. Na-coating siya. Ito yung positive. Ito yung negative, nabawasan. So, ito ngayon, ay kung ito ay ginawa mong chrome polish, ito ay magiging chrome at ito ay magiging makintab. Papakintabin pa ito. Kung ito man ay ipalis mo, chrome ito, pag pinalis mo yung chrome kasi, mas makintab. Magiging pa yan. At kaya ang ginagamit ng kasi ang chrome ay napakatibay. Matibay yan. Kumbaga hindi basta-basta nagagasgas ang mga chrome plating. Kaya yan ay ginagamit sa mga baril. Ginagamit din yan sa ibang mga machinery.
Okay? Sa mga makina, ginagamit din yan. So, pagka chrome yan, hindi basta-basta nagagasgas yan. So, anong pagkakaiba nung dalawa? Yung basta mo pinalis, nabawasan. Nabawasan ang nabawasan ang surface. Ito namang chrome plating, nadagdagan ang surface. Kaya kung yung inyong mga baril ay may kaunting kalog, may kaunting kalog yung mga slide ninyo, ipa-chrome ninyo, mababawasan ang kalog nun. Kasi kakapit doon ang kakapit doon ang chrome. Kakapitan ng chrome yun, ipi-plating yun. So yun. At nung ako ay sa aking pagre-riblo, pag ang gusto ko ay makinis ang pagkariblo, yung makintab ang pagkariblo, makintab din ang pagkapalis mo. Ipapalis mo yan ng makintab. Ang resulta nun, kung mga nagre-riblo sa inyo, ang resulta ng inyong riblo, makintab din. Pero pag basta nilinisan mo lamang yan, inalis mo yung mga kalakalawang, basta mo na lang nilinisan at mo pinakintab, pag niriblo mo yan, hindi man makintab ang niyan. Magiging lang yan, matte finish. Black finish lang yan. So, ganun ang pag niyan. Kaya pinapalis yan para makintab din ang resulta. Okay, kaya yung mga slide o mga receiver na bakal, pinapakintab muna yan bago yan i-riblo. Okay, so ang tanong sa atin ay anong pagkakaiba nung ano ang sabi pagkakaiba ng polish side at polish chrome side? Okay, yung polish side, pinakintab mo lang siya. Pinakintab mo lang siya, pinalis mo lang siya. Wala kang inalagay. Ginamitan mo lang siya nitong polishing compound na ito. Ginamitan mo lang siya. Yung pinalis mo lang siya. So, yun ang pagkakaintindi ko dito. Awan ko kung may iba kayong paliwanag dito. Kung meron kayong paliwanag dito, ay i-comment ninyo. Wala namang masama. Kasi yun lamang ang pagkakalam ko dito. Pero yung polish chrome side, yan yung parang mas makintab dito yan. Makintab. Ang kulay niyan ay chrome. Ito, chrome ito, pero ito hindi man polish. Hindi man ito polish. Hindi man pinalis yan. Kumbaga, hindi man pinakintab yan. So, yan ang kasagutan ko dyan. At, yun nga, pag iyong pinakrom, ay madadagdagan ang surface. Kasi, electroplating yan. Tingnan natin ang ano ba yung chrome plating? Ito, ang chrome polish ay ito. A chrome polish side, ito chrome or hard chrome. Hard chrome or hard chrome, kaya yung mga yan ang ginagamit sa mga firearms kasi nga hard chrome yan ay matibay. Yan ay sa pamamagitan ng electroplated with a layer of chromium and then polished to a high shine. Yan. Iko-chrome muna yan. Ito, chrome ito, pero ito hindi man pinalis. Hindi man pinalis. So, yung chrome ay pinalis, kaya kumintab. Okay? So, yun ang pagkakaiba. Kung basta mo lang pinalis yung metal, yun na yun. Metal pa rin yun. Pero yung chrome polish ay magiging makintab. Pag yung chrome ay pinalis mo, magiging makintab. At ang pagkakaiba nun ay may proteksyon. Yung chrome ay proteksyon ng inyong baril. At hindi basta-basta magpipade. Ang sabi nga dito ang hard chrome ay slide that been electroplated. Nilagyan ng plating. Chrome plated na ang tawag doon. At yun ay mayroon ng chromium. May chromium na yun. At pag pinalis mo yun, ay yung ang sabi dito ay high shine. Makintab na. Ang purpose nito ay provides mirror light. Parang mirror. Highly effective finish that is much brighter than plain polished steel. Mas makintab siya.
kaysa dun sa basta bakal lamang na pinalis mo, ikumpara mo yung dalawa, bakal na pinalis mo, hindi mo mas makintab yung chrome polish. Mas makintab, brighter than plain polish steel. Okay, ang benefits ay hard chrome is one of the most durable finish available. Pinakang matibay na finish. Mas matibay pa mas matibay pa yan dyan sa mga Cerakote. Mas matibay pa yan sa mga Reblow. Yan ang pinakamatibay na na coating. Sabi, most durable finish available, offering ng extreme resistance, wear and corrosion. Resistance yan para sa mga pagkalog. Kaya pagka may mga kalog yung inyong slide, ipakrom ninyo, mababawasan ang kalog niyan. Yan ang isa ko pang sa inyo. Sabi, sir, may kaunting kalog yung aking slide, ay ipakrom ninyo. At mababawasan yan. Pati yung receiver, ipakrom ninyo. Mababawasan yan. At yan ay resistant sa mga corrosion, sa mga kalawang. At ang functionality niyan ay low friction. Yung friction niya ay nababawasan. Hindi ganong mataas ang friction niyan. Coefficient, which can make firearms cycle more smoothly. Magiging smooth ang cycle ng baril. Kasi nga, hindi nasa bakal sa bakal yung nagkikiskisan pagka nag-slide. Kasi pagka hindi yung chrome, bakal sa bakal na nagkikiskisan yung slide. Yung railing ng slide nagkikiskisan. Pero yan ay kaya mas maganda kung naka-chrome. Kasi may protection na yung mga baril. Yan ang function niya. Make the firearm cycle more smoothly. Magiging more smooth ang cycle. At ang appearance, ay cool silver tone with undertones compared to the warmer yellowish hue polished nickel. Mas maganda pa sa nickel. Okay, mas maswerte yung may mga chrome polish plated, a layer of chromium plated over steel. Yung steel na lagyan ng layer na chromium plated steel. Okay, so yan. At extremely hard, wear resistant. Okay. Yun namang slide polish lang, yung pinalis mo lang, ay magiging lang yan. Actual steel, yung pa rin. Pinalis mo pa lang. At nabawasan pa ng konti yun dahil sa pagkapalis mo. Mabawasan. At hindi magiging magtatagal yung kanyang kintab. Mawawala din agad. So, yan ang pagkaunawa ko dun sa tanong. At kung meron kayong ibang kasagutan dyan, ay please i-comment ninyo. Okay, para malaman din natin. So, parang hindi, yun ang pagkakaunawa ko sa tanong. At kung meron pa kayong ibang katanungan yan, i-comment din ninyo. So, yan. At hindi ko na paulit-ulitin. Baka mabas na naman tayo. Okay, so yan. At maraming salamat sa inyong panunod. God bless us. At magtanong lang kayo at pipilitin nating masagot yan sa abot ng ating malalaman. Kung kinakailangan i-research natin yan, i-research natin. Okay, God bless. Thank you very much.